Alan sa team natin na Building Life Together is about bad company ruins good morals. Ang masamang kasama ay nakasisira ng mabuting pag-uugali. Okay? Mahalaga ang paksang ito dahil pwedeng kaya ka hirap na hirap mag-grow personally in your spiritual life ay dahil may sinasamahan ka, may dinidikitan ka na mga wrong people or wrong persons that hinder your spiritual growth. Sapagkat pwede din naman na yung sinasamahan mo ang maging susi para mag-grow ka spiritually. At pwede rin naman kung bakit nagiging stagnate ang iyong personal ministry ay dahil you involve yourself with wrong people. Napapabilang ka sa mga maling tao na nasasamahan mo ang maling tao kaya nahahadlangan ang pag-grow ng iyong ministry personally sa Panginoon. At yung karakter mo, hindi rin nagbabago. Maaring 5 years ka ng Christian, and until now, still, reflection of the old self seems to face you every day. Bakit? Hindi mo maiwan-iwanan yung old life mo. Kasi maaaring yung pusod mo, nakaduktong pa rin sa pusod ng mga unbelieving friends mo, naka-close mo pa din at lagi mong kahuntahan, lagi kayong magkakasama, kaya hindi na-change ang life mo. Lagi kang bumabalik sa old life mo dahil nga sa hindi napuputol yung connection mo from your previous relationship before you came to know the Lord as your Lord and personal Savior. Kaya yung paksa nating ito ay sinabi yan ni Apostle Paul. And this is what he said or he wrote to the believers in Corinth. 1 Corinthians 15:33. He said, "Do not be deceived. Bad company ruins good morals." Kaya huwag kayong padadaya. Huwag mong sabihin, di mo ka mabait naman po yung sinasamahan ko eh. Yung close friend ko po, mukha pong hindi makabasag pinggan. Ang sabi, huwag kang padadaya, bad company ruins good morals. At dito ay tinuturuan po tayo na kailangan maging choosy rin tayo sa mga taong pwede mong samahan. Pag sinabing choosy, hindi naman yung ikaw ay magiging parang, ika nga ng tawag doon, wala kang katarungan sa iba. Kundi, maging maingat ka lang. Yun. Yung the word na choosy, ibig sabihin, be careful to whom you want to associate with. Maging sa pagpasok yan sa relationship, pakikipag-boyfriend, pakikipag-girlfriend, kailangan ingat ka din. O sino man yung gusto mong maging close, no, na tao, kailangan mag-ingat ka. Kasi meron pong kasabihan na ganito, show me your friends and I will tell you who you are. Di ba? Ngayon, kung gusto mong makilala kita ng lubusan, ipakilala mo nga sa akin, sino ba ang mga lagi mong kaututang dila? Pag sinabing kaututang dila, hindi po literally umuutot yung dila mo. Kakwentuhan mo, ibig sabihin. Kasi yan ang mga katagayan na matatagal ng panahon. Panahon pa nila, ano yan eh, sino ba matanda rito? Ha? Nagtatago ito, panahon pa ni, ano pangalan nitong katabi mo? Nakalimutan ko tuloy. Ni Claudine, no? Yung mga salitang kaututang dila, nagtitingang kawali. Di ba? Anong sabihin nagtitingang kawali? Nagbibingi-bingihan. Yun. Yung kaututang dila, yan yung lagi mong kausap, lagi mong kasama. Laging kayo ang magkasama. Kaya malalaman natin kung ano ka ba. Sino-sino ba ang mga
close friends mo. Pakilala mo sa akin. Saka ako sasabihin sa iyo kung sino ka ba. Ganon. Kasi kung lagi mong sinasamahan, puro mga hold-upper. Yung mga friends, lahat ng friends mo, puro mga hold-upper. Eh, malamang hold-upper, kung hindi man hold-upper ngayon, magiging hold-upper din ito. Hindi ho ba? Kung puro mga barkada niya, lagi niyang kasama, mga lasenggo, anong aasahan mo? Magiging lasenggo rin yan. Imposibleng hindi siya mapainom naman. Di ba? Pagka nagkakatagayan na ang mga barkada niya at nandoon siya, kasama niya, imposibleng hindi matagayan yan at hindi mapainom yan. Di po ba? Ayan. Kaya napakahalaga po niyan. Alam niyo po, tiyak na maapektuhan ang ating pagkatao kung makikisama tayo sa mga hindi karapat-dapat na tao. Apektado ang katauhan po natin. Ano ang sabi ng Kawikaan 6, talatang 27? Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y masusunog. Ilagay mo sa kandungan mo ang isang apoy, masusunog ba ang damit mo? Hindi lang damit, pati ikaw, masusunog. Maapektuhan ka, di ba? Hindi lamang po yan tumutukoy na ikaw na single, masyado kang malapit sa may asawa. Mahuhulog ka sa kasalanan pagka ganun. Di ba? O ikaw na may asawa, masyado kang malapit sa single, later on, mahuhulog ka sa immorality. Yan po tinutukoy yan. Ibig sabihin, kapatid, po pwedeng ma-impluwensyahan ka ng masamang bagay. Yan. Importante yan. No? Kaya dito ay tinuturuan po tayo to associate ourselves with people of good quality. Okay? For ang sabi nga ni Booker Washington said, associate yourself with people of good quality, for it is better to be alone than in bad company. Paano ipaliliwanag yan? Sa malinaw lang. How do you explain it? Associate yourself with people of good quality, for it is better to be alone than in bad company. What do you think? Bakit sinabi ni Booker Washington ito? Na kung ikaw ay makikipag-close din lang sa ibang tao, hanapan mo ng magandang katangian yung tao. Amen po ba? Mas maganda nag-iisa ka kaysa mapasama ka naman sa mga taong makasisira ng iyong napakagandang ugali. Hindi po ba? Kaya hindi natin masisisi yung ibang mga magulang. Masyado silang, ang tawag dito, parang protective sila sa kanilang mga anak. Na ayaw palabasin ng bahay kasi baka mamaya mapasama doon sa mga bata na marurunong magmura, nakarinig ng mura, pag uwi ng bahay, dala-dala na rin yung pagmumura. Hindi natin maiwasan yung gano'n. Kaya yung ibang mga magulang, hindi nila pinapag-aral sa mga hindi Christian school. Di ba? Kadalasan, ganun nung araw si Pastor Jace, kaya pinapag-aral namin yan sa New Jerusalem School Totoo, noong yan ay kinder, maraming pinasok ng mga kinder yan at nursery school. Puro mga Christian school dito sa Sampaloc. Bakit? Iniiwasan namin na mag-aral sa mga public dahil, lalo na kung hindi Christian school siya, dahil maraming maririnig yan at po pwedeng pag-uwi niyan, dati hindi marunong magmumura na siya. Yun po. Ngayon, nung pinag-aral ko yan sa PUP, bantay ako doon, 24 oras. Hinatid ko yan sa PUP High School, andun din ako sa school. Hanggang uwian. Hatid sundo. Bakit? Kasi binabantayan ko na wag siyang mapabarkada sa mga taong pwedeng sumira sa kanyang karakter. Totoo yan Ganun po ka-protective ang parents Hanggang sa graduate sa high school. Kaya kilala ako nung principal dun kilala ba din ng registrar Kasi nakikita nila nakaupo lang ako doon na walang ginagawa, naghihintay ng uwian na ng mga bata.
Ay buti na lang, yung mga iba doon ay dati ko rin mga naging professor sa PUP Laboratory High School. Kasi doon din ako gumraduate ng high school. So alam nila. Kaya nung kumukuha ako ng diploma niya, nung nangangailangan sa Canada, na magte-take siya ng ALT na exam, nakausap ko yung registrar, sabi sa akin ganun, ang tagal na nung sabi niya, naku, naalala ko pa, naka-standby ka lang doon sa school ng anak mo. Hinihintay mo mula ng, dinatid mo siya ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, nandun ka lang, para lang bantayan siya. Ganun po yung protection na binibigay ko sa anak ko. Di po ba? Kasi pwede siyang ma-impluwensyahan Kasi Jancel, walang halos barkada doon sa school nung high school siya Kasi nakabantay ako. Kaya ang sabi nga ni Booker Washington, associate yourself with people of good quality, for it is better to be alone than in bad company. Kaya kung maaari, maiwasan na sumama sa mga taong makasisira ng magandang karakter ng isang tao. Bakit tayo pinag-iingat ng Bible not to associate ourselves with wrong people? Bakit? Why? Why the Bible teaches us not to associate ourselves with wrong people? Number one, because a dishonest companion can cause conflict in your relationship with others. Pwede po yan. Ang isang tao po, kapatid, na nanlilibak o tao na nagsasalita ng against sa kanyang kapwa, ay pwede pong sumira yan ng relationship. Magtanim ng galit o puot doon po sa iyo na sinasamahan mo. Na dati wala ka namang sama ng loob doon sa isang tao, dahil kasama mo yung taong may galit doon, lagi kanyang sinasabi, alam mo yung taong yun, ganyan. Nakikinig ka lang, pero nai-impartan ka ng ganong seeds. Kaya yung tao, wala namang ginagawa masama sa iyo, masama na rin ang tingin mo sa kanya. Iniiwasan niya, iiwas ka na rin. Naapektuhan ka niya ng taong perverse or dishonest. Ano ang sabi ng Proverbs 16 verse 28? A dishonest man spreads strife or conflict. Yan po ang gawain ng isang tao. Ang taong nanlilibak ng kapwa ay nagsisimula ng away. Wala ka namang kaaway, pero nagkaroon ka ngayon ng kaaway kahit hindi mo kaaway. Dahil yung sinasamahan mo, maraming kasamaan ng loob. Siyempre, inu-open sa'yo lahat yun. Ikaw naman nakikinig sa kanya, hindi mo alam na nai-impartan ka na ng espiritu na nasa kanya. Kaya iba na rin ang tingin mo dun sa tao. Nagkataka naman yung tao ngayon, hindi naman kayong masamang tinapay sa isa't isa, pero parang iwas ka rin sa kanya. Dahil naepektuhan ka ng sinasamahan mo na may sama ng loob doon sa mga taong iyon. Dahil hindi po pwedeng hindi mag-open sa iyo ng mga comment niya, sinasabi niya. Di ba? Kasi pag close kayo, kadalasan, ino-open sa iyo kung ano yung mga laban niya doon sa isang tao, di ba? Ay, ayan na naman, yan, tingnan mo, yan, ganyan. Yung ganun ba? Ikaw naman, nakikiano ka na rin, oo nga, yan. Ayan, dumarating na, tahimik tayo. Ganon. Apektado na yung karakter ng tao na hindi naman siya dati ganon. Na dati, friendly siya sa marami, pero ngayon umiiwas-iwas na siya. Bakit? Yung sinasamahan niya kasi, ang daming sinasabing mga against doon sa ibang tao, naapektuhan siya. Naunawaan niya po ba ako? Naunawaan niyo akong dalawa? Yun, okay, good. Salamat naman at naintindihan niyo ako. Ang ikalawa, why not to associate with wrong people? Because a marites can cause breakup of your close relationship with others. Ang mga marites na yan ay nagdudulot po ng pagkawasak o pagkasira ng magandang relasyon mo sa ibang tao. Anong sabi ng Proverbs 16 verse 28? And a gossip, ang marites daw, ang mga gossipers. Ano sa Tagalog ang gossipers? Mga chismosa at chismoso ay naghihiwalay sa mga magkaka-close na magkakaibigan. A gossip separates close friends.
Sinisira naman ng chismis o ng chismosa o ng mga marites ang magandang samahan ng mga magkakapatid o kaya magandang samahan ng magkakaibigan. Kaya, ang malas mo, kung napunta ka sa naging close mo, si marites pala yan. Na walang ibang ginawa kundi i-chismis ang buhay ng sino man. Diba? Sinasabi sa iyo lahat ang kapintasan ng isang tao. Dahil ikaw ay very naive, kulang ka sa discernment, akala mo lang, hindi mo lang demonyo na pala nagsasalita sa iyo, ginagamit lang ng bibig ng katabi mo. Akala mo pa anghel yan, kung pala anghel pala yan ni Satanas. Nakikinig ka lang, ganun pala, oo. Ikaw one-sided ka din. Dahil yung sinasabi lang sa iyo, ang pininiwalaan mo, hindi ka lumalagay sa gitna, na hindi ka agad humahatol doon sa tao. Kasi kadalasan sa atin, pag nasabihan tayo, pininiwalaan agad natin kapintasan sa isang tao. Hindi, mali po yun. Dapat lumagay ka sa gitna. Pag nagsabi na si Jonad ay pogi, lagay ka sa gitna. Okay? Wag agad na, oo ka kaagad, guwapo nga si Jonad. Lalagay ka sa gitna. Bakit? Lalapit ka kay Jonad, pagmamastan mo siya, sabi, guwapo nga ba talaga ito? Ang daming tigyawat Di ba? Saka mo ngayon makikita, kung totoo nga, Jonald, guwapo ka ba? Pag sinabi ni Jonald, kunti lang. Sabi nung kachismisan ko, guwapong-guwapo, kunti lang pala, pagkagawapo ni Jonald Parang ganon, no? Okay. Kasi pag nabalitaan noong tao na may mga sinasabi siya na masama sa kanya, humihiwalay na po yung taong yun doon sa tao. Ganun na nangyayari. Kaya ikaw, nasabihan ka na ikaw daw ay kumukupit parati, araw-araw. Ang nakikwento sa iyo ay itong si close mo, halimbawa, si Carlit, si Claudine Carlit. Pagkatapos niyan, nang malaman mo, kinikwento sa akin yun. Tapos, sinabi ko sa iyo, ano nangyari? Nagkahiwalay kayo ni Claudine. Gusto mo na siya ngayong sabunutan. Kasi, dahil sa chismis na yon. Di ba? Nagkaroon kayo ng hindi magandang relationship. Dahil ang nasasamahan mo pala ay si marites. Kinikwento ka sa ibang tao na hindi mo alam. Kaya delikado po Kung nakita mo na pala kwento ng kapintasan yung tao, di mo alam baka ikaw rin kinikwento sa iba. Di ba sa'yo na i-open, baka ikaw rin i-open ka din sa iba. Di ba? Alam mo si Renalyn, ganito yan. Si Renalyn naman, talaga? Ganyan ba talaga ako? Ganyan ba ako kaganda talaga? Yan, di ba? No? Chismis kay Renalyn, paganda ng paganda. Di ba, no? Hindi maniwala si Renalyn. Ba't namumula ka naman? Hindi naman ikaw si Renalyn Nagbablas ka. Baka ikaw ang chismis kay Renalyn na si Renalyn paganda ng paganda. Okay. So, yan po kapatid. And the third reason why not to associate with wrong people, an unforgiving companion will separate you from others. Itong iiwasan ninyo, yung mga taong ang daming sama ng loob. Galit sa mundo. Galit sa lahat. Merong taong hindi siya mapatawad. Proverbs 17 verse 9. Love prospers when a fault is forgiven. But dwelling on what? On unforgiveness, separates close friends. So, yung tao na sinasamahan mo, ang daming hinanakit.
Hindi mo alam maapektuhan ka niyan. Kaya ikaw din ngayon, nagugulat ka. Dati hindi ka naman matampuhin. Ngayon nagagulat ka, bakit parang ang dali mo magtampo? At ang dali mong sumama ang loob. Iniisip mo sa kaya nang galing yung espiritong yun. Doon sa sinasamahan mo, kasi ganun siya eh. Kaya tuloy, dati, puro malapit ka sa mga tao. Ngayon, ang dami mo ng kaaway. Dati, isa lang ang kaaway mo. Ngayon, naging 100. Kaya alamin mo ngayon, saan, anong pinagmulan? Sa Hebrews chapter 12, verse 15, ang sabi, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and cause trouble, and by it many become defiled. Ano raw ang nakakahawa? Yung tinatawag na root of bitterness. Yung ugat ng kapaitan. Yan po, ano yan? Bitterness yan, resentment. Ang tagal na nasa puso niya. Tapos, ikikwento niya sa iba. Nako, maapektuhan, nadidefiled, nadudumhan yung tao. Yung tao, malinis ang isipan, naku, nagiging gano'n na rin siya. Yan po. Nagiging unforgiving na rin yung tao. Nakakahadlang po yan sa paglagong espiritual. At ikaapat, because an unwise companion will get you into trouble. Huwag niyong sasamahan ang mga mangmang na mga tao. Kasi dadalhin ka lang niya sa gulo. Proverbs chapter 13, verse 20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Sino ba ang mga taong mangmang? Walang nalalaman. Siyempre, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Because Psalm 14 ba yun? Hindi, tama ba ako? Psalm 14 verse 1. The fool said in his heart, there is no God. Sinabi ng mangmang sa kanyang puso, wala namang Diyos eh. So, huwag kayong sasama sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Dadaling ka lang niya sa kaguluhan. Sisirain at wawasaki lang ang buhay mo. At number 5, why not to associate with wrong people? Because you can learn his ways and be like him. Matututunan mo ang kanyang pamumuhay at matutulad ka sa kanya. Kawikaan 22, talatang 24 hanggang 25. Eto, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit, sa taong pikon. Huwag kang makikipag-close sa taong pikon. Bakit? Ang sabi diyan, baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-uugali. So, yung palang mga karakter na ganun, humahawa pala yun sa tao. Yung pikon, konti lang, biniro mo lang mamaya nagpupuyos na sa galit. Hindi mo na mabati ngayon, galit na agad. At lalayasan ka kaagad. Di ba? Yung taong magagalitin, iwasan mo daw yun. Kasi magiging ganun ka din. Kahit pinapakain ka niya at nililibre ka niya, iwasan mo yung ganun tao. Masisira ang buhay mo. Okay? Kaya check niyong maigi ang mga taong sinasamahan niyo. Sa batay dito sa tinuturo ng Bible, why not to associate with wrong people? You know, because our theme is we are building life together. Bumubuo tayo ng isang buhay. Amen? Na kung saan kapatid ay maayos at maganda at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kailangan yung iyong i-close na lagi mong sasamahan, lagi mong kakwentuhan, kasama mo sa Divisoria, kasama mo sa mall, lagi mong katabi dyan sa church, sa upuan, lagi kang
Lagi kayo magkasama, pagtapos ng service, kayo-kayo magkakasama. Pag-aralan mo ang kanyang karakter. You need to study his or her character. How do you know if you are in a wrong company of people? Paano mo malalaman mali ang sinasamahan mo? Mali ang naging closed mo, no? Na tao. Hindi lang po sa church, no? Kasi sa church marami mababait diyan eh. Marami diyan mga nagbabait-baitan, marami yan diyan eh. Di ba? Marami sa church niyan eh, di ba, sister? Di ba? Oh. Ang tindi ng ano nito, pati noo, umuoo dito kay Claudine eh. Marami, lalo na outside of the church. Di ba? Nako. Kaya tayo ay kinakailangan maging discerning. How do we know if we are in a wrong company of people? Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Bagamat ang warning yan ay false prophets, ang prophets, mga believers yan eh. Di ba? Believers ni Lord yan. So, hindi lang false prophet ang pwedeng i-refer natin dyan. Mga kasamahan din natin na nagbabible. I-test natin ang espiritu nila kung sila nga ba ay worthy ng ating oras at panahon. Kasi sayang naman, mag-i-spend ka ng maraming oras sa Kanya, sisirain at wawasakin lang pala ang buhay mo. Di ba? Hindi pala aayusin ang iyong karakter. At ang sabi ng Matthew chapter 7, 15 to 17, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Hindi mo alam, kapatid, yan pala ay, ano pala yan? Wild animal pala yan. Ravening wolves, no? Yan. Bakit? Sabi rito, you will recognize them by their fruits. Yun. Ang hahanapin mo, yung fruit dun sa tao. Halimbawa, sino-sino ang mga closed mo? Aside from the church, hindi lang dito. Outside, sa school, yan. Sa office, sa inyong community, di ba may mga neighbors ka, sa mga friends mo, sino-sino ang mga closed mo doon? Sino lagi mo mga kasama, nakakausap, nakakakwentuhan? Ngayon, sabi rito, to recognize if you belong to a wrong company of people, you need to test their spirit. How? By looking at the fruit of their lives. Sa pamamagitan ng pagtingin sa bunga ng kanilang buhay. Kasi yung fruit, alam niyo po, mga kapatid, yung fruit ay, diyan ay makikita natin kung yung ngabang punong ng mangga ay mangga nga ba. Saan mo pa nang malalaman kung mangga nga yung puno? Kung ang bunga ay mangga. Pag nagbunga ng santol, puno ng mangga ba yun? Ang tanong ko, puno ng mangga ba yun? Hindi. Bakit? Kasi ang kanyang bunga ay santol. So, yun po yun. So, nakikilala ang puno sa pamagitan ng bunga. Nakikilala rin yung tao kung yung tao is a good person, possesses a good quality sa pamagitan ng bunga ng kanyang buhay. Now, para matulungan kayo to know if we are in a wrong company of people, there are 7 tests. May 7 tests na sinasabi to know if the person you are with is a good companion. Tingnan mo muna, kung yung boyfriend mo o girlfriend mo na lagi mong kasama ay napakabuti bang kasama? Kung yabang lagi mong kadikit na yan, saan ka magpunta, laging nariyan yan, ay mabuti bang kasama yan? Hindi kaya sisirain yan ang iyong future. Okay? Ngayon, there are 7 tests. 7 testing. Sabi nga, test the spirit.
At number one testing natin is called the test of words. I-test mo siya, kaya mag-o-observe ka. Ano obserbahan mo? Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Makinig kang maigi sa mga lumalabas sa bibig ng tao. Sabi nga, watch out what comes out from their mouth because it reveals the true condition of their hearts. Kung ano ang lumalabas sa bibig niyan, malalaman mo kung ano ang kalagayan ng puso ng iyong sinasamahan. Okay? Saan mababasa yan? Sa Mateo 12, talatang 34. Anong sabi ni Jesus? Kayong lahi ng mga ulupong, sabi ni Christ, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? Paano kayo makapagsasalita ng mabuti kung kayo'y mga masasama? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So paano nalalaman kung masama ang puso? Pakinggan mong maigi. Ang mga, baka mamaya, napapamura pa yan, nagmumura, nagsasalita pa yan ng GAGO, naku po, hindi ko nito sasamahan, hindi ko didikitan to. Masisira ka. Nagsasalita pa ng ULOL. Nagmumura, wag mo nang didikitan yun. Iwas ka na. Nag-GAGO, narinig mo yun eh. Ingat ka. Kasi, magulat ka, isang araw, baka nang magalit ka, nakapagsalita ka rin ng ganun, bigla ka. Sabi siya, saan lang galing yan? May pinanggalingan. Sabi ng nanay mo, bakit ka bigla nagsalita, wala nagmumura dito ng ganyan, anak ka. Saan mo nakuha yan? May nakuhanan ka. Nasalinan ka. Ng na galing doon sa maaaring unbeliever na naging close mo, classmate mo, na lagi mo silang kausap. Mura dito, mura doon. Enjoy ka pa sa pakikipag-usap sa kanila. Kino-close mo pa. Nagyayaan ng pagkain. Buti sana kung ikaw ang mag-share. Hindi sila makapagsalita. Pag ikaw nagsalita na, dire-diretso ka. Kasi ikaw ang nagsishare about Jesus Christ. Kasi ang problema, sila ang salita ng salita. Ikaw tagapakinig ka eh. Kaya kain ka ng kain ng salitang lumalabas sa bibig nila. They are imparting their spirits unto you. Ikaw, hindi ka aggressive eh. Pagka gano'n nagmura na, mag-take over ka na. Sandali po. Gusto kong sabihin sa inyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Yan, siniran na agad yan. Di ba? Kasi, yan eh, kailangan mag-take over ka na. Kasi hindi po pwede yung puro mura ito, mura doon. Ano ang sabi ng Colossians chapter 4, verse 6? Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Dapat daw ang ating dila ay may asin. Hindi literally yan na nagbabaong ka ng asin at makain-kain ka ng asin sa bibig mo. Hindi po yun. Ang asin kasi nakakapag-preserve ng isang bagay na pwedeng agad-agad na mabulok, katulad ng isda. Ang isda, pwede mabulok yan. Pero pag yan, kapatid, ay inano mo ng asin, na pag pinatuyo mo yan, nagiging daing yan. Nagiging tuyo yan. Kaya kahit ilang taon na hanggang ngayon, di pa nasisira yung tuyo. Mas lalong tumatagal, mas sumasarap yung tuyo. Ilang taon na pong 25 years na po yung tuyo na yan, bumibili ka. 25 years, bulok na yan. Hindi. Lutuin mo, ang sarap pa rin siya. Kasi na-preserve yung buhay niya ng asin. Ganito rin, maraming kasamaan o corruption sa dila natin. Kailangan daw ay tayo maging maingat sa pananalita. I-check mo. Karapat dapat ba itong lagi kong sinasamahan? Yung boyfriend o girlfriend mo, panay mura ng mura, okay lang sa'yo, Christian ka. Breakin mo na yan. Kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na yan eh. Kung ako sa'yo. Mura ng mura. Di ba? Tama ba yun? Ito, boyfriend mo ba nagmumura? Claudine? Hindi pwede magmura yun. Pastor yun eh. Di ba?
Buti na lang sabi niya, hindi. Buti na lang, oo, naku, andyan si ano. Lagot ka. Buti na lang, hindi. Hallelujah. At hindi naman talaga pwede magmura yun. Amen? So, napaka-importante na tinecheck niyo po yan. Kaya ang hirap kung girlfriend mo unbeliever, tapos konting bagay lang, ano kayo, G-A-G-O ka na? Oh, okay lang sa'yo yun. Di ba? Hindi, pangit po yun. Dapat yun, yung mga ganun, binibreak na yun. Kasi it is not worth spending many hours with him or with her. No? Kaya yan, thirst of words. Ano ang sabi ni Jesus? Our words are spirit. Sabi ni Jesus, my words are spirit and life. Walang problema kay Jesus. Pag nagsalita siya, ang kanyang salita ay espiritu at may buhay. Bakit? Malinis ang buhay ni Jesus eh. Amen po ba? At saka si Satanas, walang hold sa kanya. Ngayon, tayo ang may problema. Ang words natin, pwede makapagbigay ng life at pwede makapagbigay ng death sa tao. Tandaan niyo po, ang mga wordings, mga words na lumalabas sa bibig natin, pwedeng ma-impart yan sa tao. It can affect the person itself. Maski ikaw anong sabi sa Bible? Mula sa puso, diyan lumalabas ang masamang pag-iisip. Lalabas sa bibig. Paano ka na-defiled? Pag sinalita mo sa bibig mo, defiled ka na. Pero di ba sabi, ang masamang pag-iisip nagsisimula sa puso. Paano ma-defile ang tao? Pag ito ay sinalita mo. Kasi may power eh. Pag sinalita mo, nadumhan ka na. Apektado ka na. Yun po ang ibig sabihin ho nun, mga kapatid. Kaya, ang words ng tao ay spirit. Pag sinabing spirit, it can penetrate into the deep inmost ng tao. Kaya nga, may mga magulang, very protective talaga sa mga anak nila kasi alam nila, naku, maapektuhan. Lalo na pag nanonood ng TV at nagkakaroon ng mga murahan doon sa TV, pinapalabas. Dapat yun, binabantayan yun, hindi mo inahayaan ng mga anak mo na marinig yung mga ganun. Kasi kakainin ng espiritu nila yon. Huwag kang magtaka kung bakit isang araw nagmumurahan na yung magkapatid. Magulat ka kasi inahayaan mo sila. No? Kaya yun po, napaka-importante po nun. If the person is with a good companion. Kaya meron ka agad notes. No? May naka-ready kang notes. Pagka nagmura yung lagi mong sinasama, magno-note ka. Nagmura, date. At least may notes ka. Kasi sabihin, red flag na yun. Medyo medyo lalayo-layo na ng konti. Tapos pupuntahan ka pa sa bahay. Andyan si may pakisabi na may sakit ako. Hindi ako makakalabas ng bahay. May pakisabi, busy ako. Ay, sorry, busy. May ginagawa daw siya eh. Sabi niya gano'n. O, di ba? Nagkataka ngayon tao, pati iniiwasan ako nito. Paano naringgan kanyang nagsasalita ka na ng masama? Nag-iingat lang yung tao. Because bad company corrupts moral character ng isang tao. And the second, how do you know if you are in a wrong company of people? The test of works. Okay. Yung works refers to the fruit of the person's character and behavior. Tumutukoy po yung kapatid sa character and behavior ng tao. Ang sabi ng Matthew 17 verse 20, you will recognize them by their fruits. Paano mo makikilala na hindi totoong Kristiyano ang isang tao? Hindi totoong born again? By their fruits. Ano yung fruit? Yun, kapatid, yung kanyang character, yung kanyang behavior. Ano ba ang ginagawa nila? Observe mo, ano bang ginagawa niya?
nagbukas ng computer o ng cellphone. Simple ka lang. Mamaya hulihin mo ano yung kanyang tinitignan doon sa cellphone. Di ba? Baka mamaya ay nanonood pala ng porno yung tao doon sa cellphone. Di ba? Eh yun yung fruit na nakikita mo sa kanya. Eh mahahawa ka. Last yun eh. Di ba? Pag-aralan mo, kapatid, ano ba yung kanyang karakter? Tignan mo yung karakter ng tao. Tignan mo yung kanyang behavior. Boy and girl, friend kayo. Tignan mo kung chinachansingan ka niya. Di ba? Friend mo, pero hindi mo na kunanyansing yung tao. Pag-aralan mo. Di ba? Oops, iba to ah. Red flag na yun. Yung boyfriend mo, nagiging octopus. Ang ibig ng octopus, ang daming galamay nun, di ba? Grabe kung makayakap sa'yo. Oh, yung boyfriend mo, kung saan napupunta ang kamay. Check mo. Di ba? Dinudumhan ang isipan mo. Sinasamantala ang iyong pagkababae. Red flag na yun. Hindi magandang companion yun. Hindi ginagalang ang iyong pagkababae. Chinachansingan ka eh. Hindi ba? So, test of works. Yan. Importante po yan. Ngayon, sa school naman, baka mga nangungopia, nagkokodigo, mga classmate mo, mga close mo, nagkokodigo. Akala mo okay lang yun. Pag lagi mo silang kasama, mahahawaan ka nun ng espiritong yun. Nagkokodigo. Hindi dapat. Di po ba? Bagamat sa Friday, open notes ang exam ng mga estudyante natin dito. Huwag kayong titingin. Alam na yung Diyos yan. No? Sa mga students natin sa Bible School, may exam kayo sa Friday. Open notes. Ang sagot, makikita nyo din sa notes nyo. Pero maati mo kaya na kumopya na lang, ang Diyos nakakaalam sa iyo. Sa gagawin mo na yan. Di ba? Open notes yung exam, ano? Eh, siyempre nga naman, saan magte-test? Sa kanya-kanyang bahay. O, di siyempre, wow! Ano kaya ito? Bubuksan ko kaya? Ang Diyos na nakakakita niyan sa iyo. Di ba? Kumaati mo, naka 100 ka nga, pero alam mo sa sarili mo, binuksan ko yung notes ko, kinopya ko lahat ang sagot doon eh. O, di ba? Cheating din yun. Amen? Test of works. At ikatlo is the test of response. Pag-aralan mo, ano ang response na mga sinasamahan mo na pag may nag-comment sa kanila ng negative? Paano sila mag-react? Halimbawa, kasama mo siya, kakain kayo, bibili kayo ng milk tea dyan sa kanto. Tapos biglang may bumati, "Uy! Ang taba-taba mo na ngayon, sister." Siyempre, dyan mo ngayon pagmasdan. Tahimik ka lang. Tignan mo anong reaction niya. Kung siya ba, kapatid, ay nagsasalita rin ng negative doon sa tao. Sobra naman sila makapanglait. Akala mo, ako lang ang mataba. Sila nga mukhang balyay na din. Yung ganun. Tignan mo kung paano. Okay? Yan. Ang sabi ng Romans 12 verse 17, repay no one evil for evil. Huwag kayong gaganti ng masama sa masama sinabi sa inyo. But give thought to do what is honorable in the sight of all. Kasi, magiging ganun ka din eh. Pareho lang kayo. Kaya magtaka ka, pagka sinabi sa iyo na pumapangit ka na, grabe oh. Grabe ang balik mo. Mas pangit siya kaysa sa akin. Kung pumapangit ako, mas grabe siyang pangit kaysa sa akin.
Ganun ba siya? Ganun ba mag-react yung iyong ka-closed? Matutulad ka doon sa kanya. Okay? Yung test of response. And also, observe the responses of your companion kung paano siya mag-react pag may dumating na problema o pagsubok sa buhay niya. Did he or she blames God? Or did he or she blames people? At magpo-post pa sa Facebook yan ng kanyang mga comment niya, mga hindi niya maganda. Red flag na yun. Don't associate with that kind of people. Magtutulad ka sa kanya. Magpo-post ka na rin ng mga laban mo kung ano man yung mga negative comments mo. Kokopyahin yun eh. Pag yung mga taong closed. Diba? Because birds of the same feathers flock together. Diba? Yun po yun. Kaya, paano sila mag-response kung dumating na problema? Sa 1 Thessalonians 5:17-18, ang sabi, pray without ceasing, giving thanks in all circumstances. Nang mapuna mo, at sinabi sa iyo, uy, alam mo ba, sinugod sa ospital si ganito. Yung tatay mo, sinugod sa ospital. Di siyempre, kasama mo yung tao na yun. Obserbahan mo reaction. Sandali lang. Tena, mag-pray tayo. Ba? Prayer ang kanyang unang reaction. Sinama ka pa sa intercession. Yan ang sasamahan mo. Ganun siya mag-react. Whenever there's problem, ano ang kanyang response? Prayer with thanksgiving. Yun po eh. No? Test of response. Ika-4 is the test of gratitude. Ito nga hanapin mo doon sa taong close mo. Ano ang attitude ng mga taong sinasamahan mo sa mga tumutulong sa kanila? Halimbawa, meron kang mga ka-close friend, natutulungan sila. Obserbahan mo kung paano sila mag-react o attitude nila doon. Nagpapasalamat ba sila? Marunong ba silang gumanti sa kabutihang ginawa sa kanila o hindi? Kaya ang tanong, ano ang ginagawa ba nila sa mga taong nakakatulong sa kanila? O maging sa Diyos na tumulong sa kanilang problema? May sinasamahan ka na lagi. Tapos nalaman mo, nagka-problema, aba, gumawa ng paraan si Lord. Kaya lang, nung next Sunday, absent. Wala. Hindi pumunta para magpasalamat kay Lord sa church. Naunahan mo pa sa simbahan. Anong sabi dyan sa reference natin? Luke 17 verse 17. May 10 mga kitungin lumapit kay Jesus. Kumari ay pagalingin sila. At ang ginawa ni Jesus sa kanila ay pinag-pray sila ni Jesus at pinahayo sila. Ang sabi sa kanila, maghugas kayo sa tangke ng sailuan. At nang sila'y humayo, naghugas sila, lahat sila'y nakakita. Wow, tuwan-tuwa sila. Kaya lang, isa lang ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Kaya sabi ni Jesus, di ba 10 ang gumaling? Nasa lang siyam. Ba't hindi pumunta para ako'y sambahin? Kaya tingnan ninyo, maigi. Di ba? Kung matapos makapasa sa board exam ng isang tao, yan ba, kapatid, uunahin niya agad pumunta sa simbahan para magpasalamat kay Lord? Eh kung kahit sarado ang simbahan, papasok yan para magpasalamat kay Lord. Makita mo na lang yung tao, bakit nandun yun? Nakapasa po sa board at nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Amen? Yun ang dapat mong samahan. Kasi bakit? Marunong siya, kapatid, na magbigay ng gratitude, lalo na sa Diyos. At saka yung taong marunong mag-thank you. Kahit kumakain kayo sa restaurant, tapos nagpahingi ka ng tubig o ng coffee, nag-serve yung waiter,
Yung mga sinasamahan mo, pag alam mong attitude, pagkatapos isip, anong sabi nila? Nagte-thank you ba sila? Thank you o wala lang? Hindi sila marunong magbigay ng gratitude. Yun ang wag mong sasamahan. Kasi mahahawa ka sa kanila, hindi ka magiging mapagpasalamat. Kaya, kung bago ka pa lang sa grupo nila, at ganun sila na hindi marunong magpasalamat, nagkahawaan na sila. At ikaw ay magiging biktima na rin nila na hindi marunong magpasalamat. Lagi kang magpapasalamat. Maging kumakain ka, nagsiserve sila, kaya, ma'am, nalaglag po yung spoon, pakipalitan lang po. Dumating yung waitress, inabutan ka, ano gagawin mo? Thank you po. Thank you. Hindi yung, okay lang, baliwala lang. Matutong magpasalamat. Yan po ay napakagandang testing kung karapat-dapat bang samahan mo yung taong iyan. Kasi hahawa yung ganong karakter eh. Hahawa po yun. Yung hindi marunong magpasalamat at saka yung halimbawa ay kakain kayo, tapos wala nang prayer. Huwag mong sasamahan yun. Na kung kailan natapos ang pagkain, saka kayo magpapasalamat. Tayo na pasalamat tayo. Natapos na tayong kumain. Dapat before na kainin ninyo ang isang bagay, mag-thanksgiving muna kayo kay Lord. Prayer of thanksgiving. Gratitude yun. Yun ang mga sasamahan mong tao. Amen, mga kapatid? Inalok sa iyong upuan. Late kang dumating sa gawain. Mamaya-maya may tumayo na isang worker at ibinigay sa iyo ang isang upuan. Ano sasabihin mo? Yung iba, hindi marunong mag-thank you. Naalasa ko, nakatayo ko dyan eh. May isang worker na tumayo. Kasi may late na nga. Tama-tama na dyan pa ako. Hindi pa time para mag-pits eh. Aba, wala akong narinig mo na nag-thank you. Diyan na po kayo. Upo na lang. Tinignan lang yung tao na, sabi ko, unthankful. Tinandaan ko yun, sabi ko, ito hindi ko didikitan. Masisira lang ang karakter ko sa taong iyan. Amen? Kaya pagmasdan mo yung mga katabi ninyo kung yan ang mga unthankful. Ha? Amen? Kaya magpasalamat. O CA, magpasalamat ka rito kay Tito Roay. Thank you po. Di ba? Matuto tayo maging thankful sa lahat ng bagay. Thank you, thank you. Laging thank you. Amen? Importante po yun. At ikalima, how do you know if you are in a wrong company of people? Test of desire. May lagi kang kasama, kadikadikit mo, boypin mo o girlpin mo, alamin mo, ano ba ang pangarap niya sa buhay? Magtanong ka. Halimbawa, kahit kaibigan mo dyan eh, classmate mo, di ba? O ka-churchmate mo, pwede magtanong sa'yo. Pwede. Ano bang pangarap mo sa buhay? At ano ang gusto mong gawin sa buhay? Pag nagsabi yan, at sa kanyang explanation, hindi kasama ang Diyos sa mga pangarap niya sa buhay. Red flag na yun. Wala man lang si Lord sa pangarap niya. Alam mo, pangarap ko, maging ganito, ganyan. Pag ako yumaman, ganyan. How about the Lord? Hindi kasama si Lord sa pangarap niya. Hindi siya magsasucceed sa buhay. Hindi magtatagumpay yun. Huwag mo samahan yun. Mabibigo lang yun. Pag sinamahan mo yun, matutulad ka sa Kanya. Na ganun ka rin. Dapat laging si Lord kasama. Amen? Ang pangarap ko sa buhay, gamitin ako ni Lord na maging alulod ng pagpapala. Pag pinayaman ako ni Lord, tutulong ako sa iba para mag-glorify si Lord sa buhay ko. Kasama si Lord sa pangarap niya na yun. Payayamanin ng Lord yan. Hindi si Lord, hindi kasama sa pangarap na. Anong pangarap mo? Makapag-abroad at yumaman. Ganun. Si Lord, wala akong pangarap kay Lord. Red flag yun. Hiwalayan mo na yun, kapatid. No? Simple lang. Huwag naman biglaan. Unti-unti lang para hindi makahalata. Okay? Kaya alam na ninyo yun, pagka marami ng kain tayo sa labas, naku, may gagawin ako. Medyo nag-iisip na yun. Di ba? Parang iniiwasan niya na ako. Wag mo na nang magtanong, ano ang mga pangarap ko sa buhay.
Kasi hindi kasama si Lord sa pangarap niya sa buhay eh. Hahawaan ka lang. Di ba? Ngayon, ano ba ang hangarin mo sa buhay? Ano ba ang mga dinidesire mo sa buhay? Sabi rito, kung ang desire ng tao ay makalaman, gustong gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos, umiwas ka dun dahil mahahawa ka sa kasalanang ginagawa niya. Kasi tanungin mo siya, ano ba mga ginagawa mo ngayon? Ano ba mga gusto mong gawin? At pag nagsabi siya, kapatid, ng mga bagay na hindi po, kapatid, maganda ang mga sinasabi niya. Ano ba ang mga gusto mong tignan dyan sa social media? Ano ba mga pinagbabasa mo ba dyan sa YouTube? Ano ba pinapanood mo sa YouTube? Tanungin mo lang siya, simplihan mo lang. Pagka nagsabi siya sa'yo, yung mga porno, pinapanood niya. Di ba? Yung mga chismis na pinapanood niya. Nahiwalay na raw si Mark Dominic ba yun? Kay Bea Alonso ba yun? Di ba? Tama ba, Mark Dominic ba yun? Nagulat sa pangalan mo, Mark Dominic. Hindi ba ikaw? Ito pala si Mark Dominic. Akala ko ikaw. Ano pangalan mo? Si Mark Anthony. Napagkakamalan ko, akala ko ikaw si Mark Anthony. Siya si Mark Dominic. Kasi gumanon ka, Brad eh. Okay. Alam nyo, mga kapatid, pag-aralan ninyo, sino ba yung lagi mong sinasamahan? Baka mamaya nakikipag-live-in yan. May ka-live-in pala yan na hindi mo alam. Nagli-live-in pala sila. Kung hindi man nagli-live-in, nagsisex pala sila. Tapos dumidikit-dikit ka sa kanya. Mahahawa ka. O kaya yung tao, sakim. Hindi giver. O kaya, pagtapos pala ng morning service, pumupunta pa pala sa Quiapo yan. At pumipila doon at sumasama pa pala sa mga rebulto yan. Di ba? O kaya sa afternoon. Ano ang sabi? O kaya umiinom pa ng alak. Dumadalo na sa gawain, kapatid sa Panginoon, pero manginginom ng alak. Ano ang sabi sa Bible? Unang Korinto 5, 11 hanggang 13. Dapat ba nating samahan sila? Dapat ba maging company natin sila? Basahin natin ang verse 11 hanggang verse 13. 1, 2, 3. Sa halip, yes, yung sinabing taong nasa labas, hindi kasama sa church. Ang sinasabi dito ni Pablo, may karapatan siya na humatol sa mga taong nasa loob ng simbahan. So sabi diyan, mga kapatid, huwag nyo daw sasamahan, magiging close friend nyo. Yung mga ang buhay, kapatid, ay nakikiapid. Nakikipag-live-in. Ayan. Hahawa yan sa'yo. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin na pina-attend yung mga kapatiran na hindi naman nagsimulang live-in ng umatin. Umatin, mga single sila. Nag-boyfriend dito sa church. Tapos nagsama ng walang kasal. Marapat bang paatinin yun? Anong sabi sa Bible? Hihiwalay sila. Kasi hahawa sa congregation. Maapektuhan at dadami ang mga live-ins sa church. Yun po ang dahilan nun eh. Tapos, anong sabi rito? Kasama na rin ang mga mapag-imbot. Huwag kayong makikipag-close doon sa taong kainan na ayaw man lang maglabas ng pera. Oh. Naghihintay na, sige, KKB tayo, ayaw bumunot. At kadalasan, pag magbubunutan na ng pitaka, naiihi, nadudumi,
Nadudumi daw siya. Kaya pagbalik niya, bayad na. Yung mga ganun tao, kapatid, yan ay kinakailangang iwasan nyo. Sabi ng Bible. Di ba? Yung mga taong mahilig sa libre, yan ang iiwasan ninyo. Bakit tumantuwa ka, sister? Yung mga taong mahilig sa libre. Kaya malayo ka pa lang, pinag-uusapan ka na, anya na si sister libre, oh. Tayo na, adisa tayo. Nagkayayaan kumain, eh. Kada pag nayayaan kumain, sama ako, kasi libre na naman siya. Di ba? Oh. Yan ang mga dapat na iiwasan ninyo. Okay? Kaya magtaka siya, ba't wala nang sumasama sa akin? Paano? Hindi ka lang member ni Sharon. Kundi, mahilig ka pa sa libre. Di ba? Sharon, madalas magbalot yan eh. Di ba? Gusto nga libre, nung matapos pa ang kainan, gusto pang mag-uwi. Okay? Ang sasabi, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan, huwag niyong didikitan yan. Kaya alamin niyo. Magtanong kayo sa Kanya. Hindi kayo yung close na close. Lagi kayo magkasama. Di ba? Tingnan mo, baka mamaya, meron pa yung butil-butil na nakatago lang. May rosaryo pa pala yan. Mapagsamba pa pala sa ribulto yan. Huwag kayong didikit kasi maapektuhan kayo. Sabi ito, mapanirang puri. Ayan, oh. Yung mga naninirang puri, maraming sinasabing comment sa isang tao. Iiwasan nyo rin. Huwag kayo makikisama sa katulad nila. Ni makikikain man lang. Kaya ano ang karapatan ko upang hatulan ko sila na nasa labas? Hindi ba ninyo hahatulan sila na mga nasa loob ng church? Sila na nasa labas, bahala na ang Diyos sumatul sa kanila. Kaya nga, inyong itiwalag mula sa inyo ang mga taong masama. So, yan po, mga kapatid. Yung pala mahilig sa libre, hindi pala tama yun, no? Okay. At number 6, test of relationship with other people. How do you know if you are in a wrong company of people? I-observe nyo kung paano nila tinatrato ang mga taong hindi nila kailangan o mababa sa kanila ang katayuan sa buhay. Yung mga dinidikitan nyo, lagi inyong kasakasama. Napapansin mo ba, pag member ng connect group nila, ang kausap, ang bait-bait nila. At giliw na giliw sila kasi kasama nila sa cell group. Pero pag hindi nila kasama sa cell group, hindi nila pinapansin. Kadikit mo, umiwas ka dun. Hindi maganda ang treatment nila. May favoritism sila. Amen? Para bang, ang nag-i-exist lang sa church, para yung grupo lang nila. The rest, hindi. Mali po yun. Nag-i-spread yun ng espiritu ng division. Kaya dapat tumiwalay ka dun. Huwag kang didikit dun. Kasi sila-sila lang. Kaya pag nagkamayan, lalakpasan ito, lalakpasan. Yung kanyang, yung ka-member niya, yun, nakakamayan. Ang dami nilakpasan. Anong feeling ng mga taong ito? Siyempre, di ba, alam nila eh, lumakpas. Nakaganon pa man din, hindi talaga nagtutugma. Akala kakamayan, wala. Di ba? Parang ang pangit tignan talaga, hindi maganda. Sinasamahan mo yun. Dapat yun, kahit hindi mo kabilang sa iyong connect group o cell group, lahat yan ay itatrato mo pantay-pantay. Maghiliw ka sa lahat. At pansinin nyo rin, na pag may kailangan lang sa'yo, doon nagpapakita na importante ka. Oy, brother! Kamusta na? Yung pala, mamaya mangungutang pala yun. Kaya pala. Pero pagka walang kailangan, dinadandaanan na lang si brother o si sister. Hindi pinapansin. Pero pag nangangailangan, nako, panay ang papansin. Di ba? Kasi may hihingi na favor. Test of relationship yan. I-check niyong maigi. At ikapito, ito pa pala, obserbahan mo kung marami itong
ito pa, obserbahan nyo yung inyong dinidikitan. Kung marami ba siyang ka-close na kapatiran sa church? O mabibilang mo lang sa daliri ng kamay mo ang mga close niya? O pwedeng choosy yan. Mahirap pong sumama dyan kasi magiging ganyan ka din. Bilangin mo nga ang mga taong close mo sa church. Nakakausap mo. Pag kunti lang, mag-ingat ka dyan. Pag dinikitan mo yan, matutulad ka rin sa kanya. Dati lahat halos close mo, dumating yung time, halos 2 na lang, 3 na lang din. Parehas na kayo. Nahawa ka sa kanya. Amen? Kasi importante how they treat people. Sa church natin, family ito ang ating family. Kaya dapat lahat yan. Amen po ba? Lahat yan. Pagdating sa church, kahit hindi mo ka-connect group yan, dapat yan, lahat yan ay ini-entertain mo. Pagdating sa, kasi gathering yan ng lahat ng mga cell members. Lahat ng cell groups nandyan sa church Kaya para maiwasan yung ganung division, lahat yan dapat ay kung paano nakita mo yung iyong cell member, grabe ngiti mo nung hindi mo cell member, hindi ka ngumingiti. Kamusta na po kayo? Dumating yung cell member mo, sumisigaw pa, si cell member mo, pero yung isa naman hindi cell member, hindi ganun yung reaction mo sa kanya. Eto po, thank you. Dito pa yung cell member ko. Ano mapipil ng isang tao? Parang mayroong pagkakaiba. Huwag mong didikitan yung ganung tao. Pahahawa ka kasi sa kanya Dapat pantay. Kaya magulat yung hindi mo kabilang na cell group. Kasi bakit ganun na lang ang treatment sa akin? Parang ako ay close na close. Isang araw, sabihin sa iyo, pwede ba lumipat sa iyong cell group? Dahil masyado kang sa akin. Di ba? Pwede po yun Sabihin, doon lang ako sa cell group ni Brother Jonald. Kasi kahit hindi ako cell member niya, pag nakita ko, grabe yung entertain sa akin Hindi maiwasan yung ganun. Kasi nakakapil sila na kahit hindi sila kabilang sa cell, welcome sila. Parang ang sarap sumama sa cell group niyo. Kahit hindi kami inyong kagrupo, pero grabe yung inyong pag-welcome sa amin. Di ba? Okay. At last but not the least, how do you know if you are in a wrong company of people? Test their belief. Subukin mo ang kanilang paniniwala. Ang lagi mo bang sinasamahan ay kaisa mo sa pananampalataya kay Kristo o iba ang paniniwala? Ikalawang Korinto 6:14 hanggang talatang 18. Basahin po natin ang 2 Corinthians 6:14-18. 1, 2, 3. Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ang ganda ng message niya. Na-meditate niyo ba yan? Backslider pala sa paningin ng Diyos. Ang isang taong nakikipag-close sa isang taong hindi niya kapananampalataya. Hindi mo kaisa sa paniniwala kay Kristo. Ang tingin para sa iyo ng Diyos, kung Christian ka, backslider ka, ikaw ay tumataligod sa Kanya. Kaya ang sabi ni Lord, di ba? At kayo'y lumapit sa akin, pero mag-separate kayo sa kanila. Be you separate.
Kaya kung may mga nanliligaw sa inyo na hindi nyo kapananampalataya, huwag nyong i-entertain. Ikaw, Chloe. Chloe ka ba? Ikaw naman si Chelsea. Asan yung ate ninyo? Ayun, si Pamela. Yung si Pamela, kala hindi siya makikisabi siguro, bag ako. Nakita ko pa rin. Kung may mga nanliligaw sa inyo at hindi nyo kapananampalataya, huwag nyong i-entertainin sila. Kung maaari, sabihin ninyo, iniimbitahan ko kayo sa gawain si Lord. Hindi porke napaatin na ninyo, sasagutin na ninyo. Kasi yung iba, ano lang yun, technique lang yun eh. Dumalo, pero pag nasagot mo na, wala na. Totoo yan. Lalo na pag nag-asawa na kayo, wala na. Malalaman mo yung tunay na kulay. Bumubuhat pa pala, tumutulak pa pala. Di ba? Yung negrong Jesus doon sa Quiapo, humihila pa pala ng Black Nazarene. Ang hirap nun, mga kapatid. No? Kaya Jason, kung manliligaw ka, no? Nagulat si Jason eh. Oh. Gulat si Jason. No? Kung mai-inlove ka rin lang, kailangan kapwa mo may paniniwala kayo pareho kay Kristo. Yun po yun. Mahalagang bagay yun eh. Umiwas kayo doon na iba ang paniniwala kay Kristo. Magkakaroon po ng mabigat na problema. Okay? At sa Romans 16, 17 to 18, tingnan ninyo, kung iba ang kanilang pananampalataya o aral, mag-ingat din po kayo. Kahit Christian, pero iba ang aral, hindi ayon doon sa tinanggap ninyong aral, iwasan ninyo as much as possible. Anong sabi ng Roma 16, 17 hanggang 18? Pakibasa po, 1, 2, 3. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you've been taught. Avoid them o imiwas. Verse 18, for such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by smooth talk and flattery, they deserve the hearts of the naive. So, avoid them. Yung mga hindi natin kaisa sa paniniwala. Kasi may mga iba hindi naniniwala sa Holy Spirit. Hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Dapat po tayo ay mag-ingat sa mga ganoong tao. Okay? Yan. Kaya ingat, kung yan, mga sumasamba sa ribulto, huwag kayong magiging close doon sa mga taong mapagsamba sa ribulto. Mga unbeliever. Pero hindi ko sinasabing huwag nyo silang lapitan. Lapitan nyo with an intention of winning them for the Lord. Yun lang naman po yun eh. Pwede kayo makipag-share sa kanila, mayroon kang motive. I-win mo sila kay Lord. Pero kung magyayayaan para mag-swimming kasama sila, ang mga unbeliever yan, huwag kang sasama sa kanila. Pero kung mayroon kang condition, sasama ko sa inyo pero mag-Bible study tayo. At pumayag sila, paggamit ka kay Lord. At patanggapin mo sila kay Lord. Ganun po. Dapat laging kasama si Lord sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Yan. Yan ang sasamahan yung uri ng tao. At lagi ang pinag-uusapan ay si Jesus. Pag kayo magkasama, laging si Jesus ang talk. Laging si Jesus ang pinag-uusapan. Okay? Hindi ang pinag-uusapan yung kapitbahay ninyo. Hindi ang pinag-uusapan ay yung artista. Di ba? Ang pinag-uusapan ay si Jesus. Okay? So may natutunan pa ba tayo? Okay. Ano yung 7 test? Number 1 is the test of. Number 2, number 3, test of response. Number 4, number 5, and number 6, and number 7, the test of belief. Napakahalaga nun. Kaya, yan, pagka naging maingat tayo dyan, magugulat ka, parang ang rocket ship na
Pag sinindihan, papataas. Ang bilis ng growth. Kasi minsan, yung may humihila sa atin na hindi tayo pumataas kasi may humihila sa atin. Ano yung humihila? May mga taong sinasamahan tayo na humihila sa atin pababa. Pwedeng mga unbeliever yung classmates. Pwede yung mga kaibigan mo na hindi mananampalataya, na lagi mong sinasamahan. Hinihila ka pababa. Pwede. Dapat, sa halip na hilahin ka pababa, hilahin mo sila pataas. Mag-share ka patungkol kay Jesus. Amen? At hayaan yung sila ang umiwas dahil sabi nila, KJ ka naman, puro Jesus ka. Kasi yun po ang kailangan. Okay, mga kapatid? Sige. O, anong problema ninyo dalawa? Nag-aaway ba kayo? Hindi. Hindi pa naman. Sige. Tumayo tayo.